Ayan lang po ang ating topic. Iwan na po natin yan. At ngayon po ay pwede na tayo. Mainit na sila eh. Bumobomba na. Pero mas gusto ko to. Wala yung mga tulog. Pagod na yung mga kolento. Gusto ko yung mga tanong na ganyan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong. Nanginayang ako kasi biyahe ng biyahe. Nag-iimbita ka ng tapos nag-iimbita ka, yung isang kamay mo nag-iimbita na mag-invest kayo sa Pilipinas. Yung isang kamay mo naman nagsasabi, malapit na kasi kami magdigmaan eh. Ako yun hindi. Tama yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Ako naniniwala ko doon. Baka yan maging mitya ng mga gera. Yang mga tao na nagkaasaran na, nagkabanggaan yung mga Coast Guard, nagkabarilan. Ayaw kasi pareho ng leadership ng China. Hindi naman nila, alam nyo, tayo sa China, sa tingin ko, tayo, para tayong kati sa likod. Hindi naman namin kayo kalaban. Bakit ba ang kulit-kulit nyo? Alam nyo yung ganun? Makukulit talaga kami. Kaming mga Pilipinas. Kayo, China, kala nyo, ini-small nyo kami, di ba? Hindi nyo kami kayang ismulin. Kami ang pinakamakulit na tao sa buong mundo. Sakit nyo kami ng ulo. Pag pinatulan nyo kami, putya, galit sa inyo buong mundo. Liit-liit ng Pilipinas, papatulan nyo. Yan yung realidad eh. At the same time, habang tayo ay nag-iimbita ng foreign investors, pinagmamalaki rin ng Pangulo natin na malapit na magkagera. Mali na diskarte, di ba? Okay. Magtanong na po tayo. Maraming salamat muna sa mga nagpakape. Ito po, si Abilino Longog Jr. na nagpakape ng $99. Thank you very much. Abilino Longog Jr. Basa muna tayo ng nagpakape. Kayo po dyan sa Facebook, pwede po kayo magpa-star. Yan. Para naman na masiyahan tayo. Abilino Longog, $299 pa. Kita nyo nga naman, no? Okay, eto po. Pambansang angkol. Ba, sikat na sikat si angkol. Yung palang pinaglalaban mo maging presidente si Sara. Opo! Ako hindi po ako namimeke eh. Gusto ko maging presidente si Sara sa 2028. Matuwa po kayo. Dahil kayo po malulusaw na kayo. Wala na pong termino yang para sa mga Marcos. Sino mananalo? Si Tambi versus comedy bar ba ako? Opo, sayang eh. Kaso hindi ako pang comedy bar eh. Pang politika talaga ako eh. Pasensya na kayo. Ay, masarap kasi ang aking lakad ngayon. Kaya hindi ako nabubwisit. No? Alam na mga YouTube, nakapaglakad po ako. Opo, yun bang bibintang mo sa amin? Yun ang gusto namin, maging presidente si Sara. Wala po akong nililihim. Hindi po ako mapanlin lang na tao. Kung iakusa mo sa akin, yan lang pala gusto mo maging presidente. Opo. Dahil pag Duterte na naman, gaganda na uli ang Pilipinas. Bakit ako maglilihim? Tapatan tayo rito. May pa-star na kayo para maging masaya daw siya. Opo, magiging masaya talaga ako pag nagpa-star. Hindi ako peke eh. Teka lang mamaya tayo mga 5 pa. Saludo ako sa iyo, Badong. Keep up the good work and let us fight this Marcos Tambaluslos tandem. Edwin Mendoza, ngek-ngek ka. Pala, gaya ni Badong, mayak. Punta ka dito sa Canada, maraming Filipino investors for business. Wow! Ayos. Okay, maraming salamat po sa inyo kasi nalilito po ako pag dalawa binabasa ko. Thank you po sa Facebook. Yan. Yung mga gusto pang ituloy ito, puntahan nyo po ako sa YouTube. Yan, inuna natin sila kasi nalilito ko, hindi ko kayang magpaganong-ganon. Okay. Ayan, solo nyo na ako. Cupcake, meron bang link na sabi ni Marcos na makakagera dito?
Ito po, Manila Bulletin, hindi po kinakailangan ng link. Ito po, Manila Times. Type nyo lang dyan. Manila Times headline po to, March 7. O ngayon po headline to. Ngayon po headline. Yan. Manila Times. Ang laki-laki po. Danger of war higher. Ayan. Kaya po ang dating niyan, hindi niya naman sinabi magkakagera na. Pero ang dating sa investor niya, puta presidente nagsasabi, danger of higher. Sir Orbili, walang kamay na bakal si BBM. Sa YT na lang ako nanonood. Sherlyn Maki. Na-late ako, team replay na lang. Sara Duterte. Ernie Gamboa, Boss Bad, sabi ng isang ako Bicol party list, surot dagat ipis daw para sa destabilisasyon sa gobyerno. Kung ipis dagat surot lang pala para mapalali si BBM, ilagay na lang sa Malacanang. Yan po yung gusto nilang palabasin. Pero palpak po yan kasi ano po ibig sabihin? Tanim, di ba? Tanim daga. So ibig sabihin, yung hirap ng mga tunay na mga biyahero, hirap makapasok, bago ka makapasok, ang dami mong dadaanan. Sa totoong buhay pala, kaya kayong palusutan ng daga, ipis at surot. Yung ba gusto nyong sabihin? Ngayon, maliit pong problema, bakit hindi kayang lutasin? Yun yung problema, wag nyo pong pangatwiranan kasi lalo lang po kayong nagmumukhang mga inutil. Ayan na naman kayo di ba? Kaya po nila sinasabi yan na ito ay mga destabilizer, yung may pakana ng mga daga. Kayang-kaya pala kayong i-destabilize. No? Kayang-kaya pala kasi nakapagpalusot ng mga daga. Anong uri ng intelligence meron? Paano kung droga na o kaya yung mga epektos ng mga illegal na kargamento at kahit ano pa? Pwedeng ipasok? Kaya nagpapalusot kayo, lalo kayo lumulubog sa kumunoy. Ibig sabihin, daga lang pala, hindi nyo na kayang lutasin. Ituturo nyo na sa iba. Love you, Sir Badong. Michael Remulta. Marcos, umayos ka sa bibig mo nang galing. Si JBR ito, di na iba sa mga witness na numpa na then later on binabawi. Dapat kasi may paninindigan ka, Senator. If you sign, you should stand for it. Correct? WhatsApp, share and like. Yan. Koala Optic, grabe, ilang beses to nag-live sa isang araw. 2 lang po. Yung isa po boxing. 2 beses lang po ako. Pero kung galit ka na po sa akin, tanggalin na kita. Para pareho tayo, walang problema, di ba? Galit ka na, nagla-live ako ng maraming beses. Yan pinagbigyan na kita. Ayoko na, nahihirapan kayo. Maganda po mood ko. Naglakad ako ng napakalayo. Pinagpawisan ako. Masarap ang aking mood. Kaya ayokong maganda mood ko tapos kayo masama mood nyo. Nagalit dahil lagi raw ako nagla-live. Trabaho. Parang kanina sinabi niya pa, hindi naman ako kumikita sa hindi raw naman siya kumikita sa social media. O hindi mo pala pinagkikitaan yung paninira mo kay Casimiro. Ikandado na sa Malacanang, wag nang pauwiin mga tambayawa, Lisa at Kuting. Bibi Mau Hayarp. Ang masaklap, sinabi niya, frontline tayo. Yun ba, di ba? Frontline kayo? Pag World War II, frontline ng Pilipinas? Parang World War II? Bakit ako mag-invest? Mas okay nga na president na si Inday Sara this year. Kala nila yung tatanggi-tanggi tayo. Yung lang pala gusto mo maging president. Opo. Gusto.
Final na plan nila yan, lagyan ng surot at daga na iya para ma-privatize at makakurap. Kaso privatize na po Tay Amik, kamay na smuggle. Yan. Ikaw, Boss Buzz, ang number 1 sa pagpapaliwanag. Ruru, nung Amik. Kasi wala akong tinatago Napaka-transparent ko di ba? Sasabihan, alam ko nangangantsaw yung mga yun Sasabihin, gusto mo lang pala maging presidente si Sara Siyempre, ba't naman aayawan ko yun? Gregory, thank you very much. Ito, boss, pampaganda ng mood. Pakisipa na din yung mga animal na. Ayan, pag ako kasi nag-hide, hindi na sila makakaano. Maganda ako yung nag-hide kasi hindi na sila makakabalik. Gagawa na uli sila. Ruru, nung Amik, ikaw, Boss Bad, sana yan. Yung 8 inipon ni Robin Padilla na pirma, may expiration din ba yan? May hangganan din ba yung pangongolekta niya ng pirma? Wala naman po. Pagka nakawalo siya, tapos na po yun. Hindi na pwedeng i-contempt. Kasi kinontra nung 8 Boss Baz, nagtatago na daw si Ninyo. Boss Baz, di ako makakomment sa live mo sa boxing. Bakit kaya? Baka blinak kita. Baka kinulit mo ako. Wala. Paano kaya kung di natanggapin sa Pilipinas ang mag-asawa? Hindi naman. Welcome naman sila. Hindi naman tayo ganun kasutil. Si July, talsik na yan si Marcos. Wag ganun. Wag tayo magsabi ng ganyan kasi alam nyo na, baka gawin na yan, ilaban sa atin yan. Hindi po ako nagsabi no, si Crisis Power po. Nabasa ko na. Sana mag-resign na lang. Kasi alam niyo po, yung mga ganyan, gagamit, sinabi ni Badong to. Pagdating nila sa airport, mga military na ang susundo. May mga bumulong yata dyan, kaya nag-back out sa pirma niya. Ako po, ano yun yung matter of ano yan, yung bago ka magpasya, no? Kung hindi ko talaga maintindihan. Pasensya na. Kasi mabigat na pa siya yan Boss Buds, kakain sila ng alikabok kay Ma'am Sara pag tumakbo pagkapangulo. Ay tatakbo po yan. Alam nyo, matalino naman si Sara Duterte. Tignan nyo po Hindi niya ba maiisip na siya vice president na? Ginanyan pa yung pamilya niya. Binanatan pa siya. Vice president na siya, pangalawa sa pinakamataas Kaya pa silang banatan. Congressman yung kapatid niya, binanatan pa rin. Si Tatay Digong, may kinakasuhan pa rin. Imagine niyo, paano kung hindi siya vice president? Kaya naisip na nila yan. Ako naniniwala ako na hindi. Kaya yung mga sinasabi ni Inday Sara na darating tayo sa panahon na yan. Hindi po ubra Kasi pag hindi sila tumakbo, ano na lang gagawin sa mga Duterte? Putyak, ngayon nga, sari-saring kaso na Vice President pa siya Hindi po natatakot. Walang takot yung mga tao na yan Kahit ikaw ang pangalawa sa pinakamataas. Yung anytime, pag may nangyari sa Pangulo, ikaw magiging Pangulo, hindi sila natatakot. Lalong hindi matatakot yung mga yan pag hindi po tumakbo si Sara. Kaya wala na po yan, barado na yan. Meski praktikalidad lang, napaka-impractical po na hindi siya tumakbo. Kasi inuusig nga sila kahit vice president pa siya Ganun po kalakas yung loob nila Boss Buds, kakain sila na ayan, 2028 tapos na lahat ng maliligayang araw nila. Marami talagang supporters, mga Duterte. Alam ko yan dahil taxi driver ako. Boss, lalo dumadami pumupunta sa rally ni Pastor. Sana sumama na lahat ng DDS. Ako, yung epekto sa akin nung yung na-heat stroke yata ako ron. Ngayon lang ako nakaka-recover Joris Evans, say Michael. Yan. Malamang kada speech ni BBM may bato kay Lisa Smugs. Pwede kaya na wag na sila pabalik? hindi po pwede yan. Iba ka talaga, Tatay Digong.
Di maiiwasan may kumpara leadership mo. Balikan na please habang malakas ka pa. Ugaling dilawan, magturo at manisi, kainutilan. Yun po yun eh. No? Kung inutil ka, isisisi mo sa iba. Daga ipisurot, baka kailangan nila ng pera para laglag-bala ng kulang sa kanila. Ryan and Eddie, thank you very much sa 279 Canadian dollars. Boss, ano po yung sabi ni BBM Reguera? Sorry po late. Ito po, ulitin lang natin. Ayan, no? Yung pamagat na lang po. Kayo na, pag nag-interesado pa kayo, yan. Ang pamagat, danger of war, higher. Ayan po, ang sinabi ni Pangulong Marcos sa headline ng The Manila Times. Ayan sabi niya, Philippines and China over their territorial dispute in South China Sea is much higher now than was before. Potential for outright conflict between Philippines and China over their territorial dispute in South China Sea is much higher now than it was before. We worry. Yan. Pati siya nag-aalala. Pero dapat yang 8 iniipon ni Robin na pirma, may expiration din ba? Yan. Wala po. Or Billy Dapitalia, thank you very much sa 7.99. 6 cents inalintik. I acknowledge nyo na iyan, lilinisin nyo at hindi nyo papayagan madumihan. Halatang wala kayong kwenta dyan sa airport. Di po ba? Dapat po yan yung mga taga-airport, hiyang-hiya na, di ba? Hiyang-hiya na. Tapos o kaya may natanggal na. Di ko ata binoto yung parehong estrada. Lol, sipain mo na. Salamat. Kaya siguro dagaan nilagay para habulin ni Kuting palabas ng Malacanang. Watching from Saudi Arabia. Yan. Hoy, yan po si Gregory. Sisi ng sisi. Yan ang mga pinklawan, dilawan, pulawan, pag-untugin ko. Magtanim kayo. Ako ng bomba. Buti hindi ko nabasa. Sobrang init ng panahon ngayon. Ako nga halos mangitim na sa paningin ko. Sobrang init habang naglalakad. Sumakay ka kasi. Alam na, wag na iboto ang mga ehersito na yan. Walang yagbuls. Okay lang naman natili sa kapangyarihan ng mga Duterte basta mapaayos ang ating bansa. Duterte forever, sa power na lang. Yan, ang sabi ni Ninita. Boss Buds, ang tatay ko retired police. January di dumating pension niya. At saka sabi daw, tatanggalin ang pibaw sa pension nila. Ano ba yung pibaw? Problema na. Yan ang problema nila eh. Pag yung mga pulis tsaka sundalo, ginalaw nila mga pension. Hindi nila pwedeng katwiran. Retired na naman yan. Ano retired? Hindi. Saglit na lang, magre-retiro din yung mga active ngayon. Kay BBM, binabastos ng journalist sa Australia. Hindi nila kinakatakutan. Kay Digong sila nang babastos at natatakot. Silang interviewin si tatay. Napapakaya silang ipahiya ni Tatay Digong. Laging high say. These heirs to sibling were never in my list ever since in my candidate list. I'm sorry but I don't trust them to be able. Senator job to do because their knowledge is not beyond average. Sana wala nang smart magic sa alam niyo po, hindi po ako kasi po kung tatakbo ka at alam mo na yan, di ba? Dapat paghandaan mo. First time ba to na mayroon tayong first time ba to na computerized ang election? Mag-hire ka na magagaling sa IT. Ganun lang po yun. Ako hindi natatakot dyan. Katwiran lang po yan ng mga natalo. Hindi ko po ito sasabihin ngayon, pero dati, hindi ko sinasabi dati, pero di po ba? Katwiran lang ni Lenny, ni Kik, Diyos ko naman. Tambak na tambak kayo, tapos inutil, BBM, sign. Dapat sa Hawaii na sunod na biyahe niya, sa Hawaii na, wala nang balikan. 110 billion kinaltas nila sa pension ng mga militar at pulis.
Tapos pang-ayuda. Yung mga tao po na kayo ay sinasabi po nila nasa ayuda yan, di ba? Ayuda, ayuda. Maghanap po kayo ng ayuda. Hindi po pwede na kasama sa budget, ang laki-laki po ng budget ng ayuda. Bigyan ko na lang po kayo ng halimbawa. Tumanggap kayo ng 2 ayuda. Yung iba 6,000, yung iba 8,000. So yung 8,000, 16,000 yun. Yung 2 ayuda nyo, ang budget nun 305 billion lang. Ngayon po, 500 billion. So dapat saan mas malaki yung matanggap? Noon o ngayon? Dapat ngayon. Kasi 500 billion ngayon. Dati 305 billion lang. Tumanggap kayo ng 2 ayuda. Partida pa, kasama pa rin yung pambili natin ng panturok. Pag tinanggal nila ang pibaw, pandagdag din sa kurakot. I agree, yung Kuya Badong, dapat hindi na yan iboboto si Ejercito. Walang prinsipyo sa buhay, mas mabuti pa ata ang barangay captain sa kanya. I will revolt in his page sa FB. Di nga po makaayuda ang mga kapatid ko dahil may kapatid sa abroad, kahit single mom. Kita nyo na? Hindi naman nawala ang pension noong January, na delay lang. Ganun talaga, kapag January may delay ang pension. Boss, sana sa Somalia sila pumunta. Mas mahirap pa sa ating. Ano may tarong? Dapat sa US dalhin si BBM, total may pending warrant of arrest yan doon. Hindi po presidente po yan ng Pilipinas eh. Hindi po yan arestuhin. Tahimik lang ng business leaders kapag nagsalita na armed forces of the at mga OFW, malamang di matapos. Yan. Deserve ng bangag, mabastos sa interview kasi litang kung ano-ano sinagot. Sa show na Jeopardy, ang jackpot question ay sinong presidente ang may pinakamaraming travel na tinawag na siyang Ferdinand Magellan Jr. Di ba? Sikat yung Jeopardy na yun. Nanonood ako doon noon eh. Ayaw niya kasi makita ang problema dito sa Pinas. Kaya biyahe ng biyahe. Tignan niyo po ang problema ngayon sabay-sabay. Lumabas po na yung investment, mas mataas po yung lumalabas kaysa pumapasok. Hindi po natin pwedeng sabihin na walang pumapasok. May pumapasok po. Pero yung palabas mas marami. Kaya negative tayo sa investment. Ikalawa, tumaas na po ang mga presyo ng bilihin. Tumaas na po lumaki po yung inflation rate. At ikatlo, dumami po ang walang trabaho sa Pilipinas. Kalalabas lang yan ngayong araw. Kung ang Pangulo may sense ng lutasin yung mga problema, uunahin niya itong mga to. No? Uunahin niya, mag-meeting tayo, lutasin natin to, anong magagawa natin. Mabibigat pong problema yan, hindi po biro yan. Wala pa po yung El Nino. Matataas na ang presyo ng bilihin. Paano pa pag nagka-El Nino? Hindi nga sana ito sa kanino nyo kaya isisisi yung El Nino? Si Duterte kasi wala na itayong dam. Yari tayo dyan. Pag ganyan po ang pagtugon natin. Kaya nga nakabalandra na naman sa news. Grabe, nagwaldas ng pera ng Pinas. Caitlyn, ma'am, yan. Dapat tandaan natin yung mga Congress at Senado na biglang bumalentong, mawag nang iboto this coming 2025. Germany and Czech Republic yata next na travel, goals na mag-asawa. Grabing ayuda na yan sa bulsa nila, diretso yan kasi ala talagang info about dyan sa ayuda. Magtanong kayo kung paano pamimigay. Grabe, harap-harapan ng pagnanakaw. Talaga. Pag wala pong balita dyan at hindi nyo po alam kung paano kayo mabibigyan. Kasi walang lusot eh. Ang ayudahan, 4 piece, pinakamahirap.
IX ba yun? IX, mga mahirap. Yung mga may trabaho pero kinakapos, yan yung akap. O, saan palulusot? Lahat po ng dinadanas ninyo, kahit may trabaho kayo at kinakapos kayo, tatanggap dapat kayo. 500 billion yan, di biro yan ba? Inutang natin yan. Daig pa si Dora sa pagkalakwatsera, dala-dala ang mga mapa, sila pala ang dalang globe. Sir, opinion ko lang, dapat tanggalin yung iba, immunity sa government, elect officials, lalo na higher office, just wishful thinking. Tanggalin yung iba, wala nga tayo nakikita, ang dami na pong kapalpakan, wala po talaga. Brownout na lang sa NAIA, putya, mga senador, heads must roll. Puta, nagunahan pa sa heads must roll. Kasi gusto nilang ipakita, kala nila Duterte pa rin. Nag-uunahan po sila na magke-claim ng, di ba? Ako nagsabi niyang heads must roll. Buti nakinig si Pangulo. Putya, wala nag-roll na head eh. Didehin bokike na sila. Sumunod na brownout, wala na kumikibo na heads must roll. Napahiya sila eh. Ang tatapang nila, no, heads must roll. Unahan, no? Kasi, wala naman talagang say yung mga senador eh. Batas lang talaga dapat ang ginagawa niya mga yan. Yung mga umiepal nun, na kunwari sa kanila, papayuhan ko ang Pangulo. Si Duterte po nagtatrabaho yun. Sumakay lang kayo, sinabihan nyo na pinayuhan nyo. Sir, opinion ko lang, dapat tanggalin yung ibang immunity sa government. Wala naman pong immunity ang mga yan eh. Ang may immunity lang po, yun ba yung tanong mo kung tanggalan ng immunity? Ang may immunity lang po, presidente, vice president, yung mga Supreme Court. Kaya sila ini-impeach pa muna. Mga commissioners. Hindi mo sila pwedeng kasuhan. Lahat po yan pwedeng kasuhan. Senador, congressman, mayor, governor, pwede pong kasuhan lahat. Ang may immunity lang, presidente, vice president, yan pong Supreme Court, lahat po ng mga commissioner, commission on election, commission on audit, commission on human rights. Ferdinand Magellan Jr., world traveler, sunod niyan ay sa Antarctica na. Hi, Caitlin. Ronnie Mercado. Kayang-kaya ni Coach Jarrett yan. Ano yung kayang-kaya ni Coach Jarrett? Dapat mga ayuda gawin ng bank transfer. Yes po, Ferdinand, tama ka. Nakita na ng US at European country ang capacity at weakness ni BBM. Malayong-malayo sa Caracas ni Duterte na di nila nauto. All set ang rematch ni Trump versus Biden sa November. Paano niyang unahin at isipin ang problema ng Pinas? Busy sa party-party, drinking session at suyop. Ano yung suyop? We love you, Boss Buds. Wait ka namin rito sa Macau. Walang ano rin no? Walang mga bisa-bisa dyan. Yan. Kaya lang, magastos eh. Once a year lang siguro ako tatravel. Suyop is hit. Yung pala yun. Huwag na lang bumalik sa Pinas, doon na lang sila. Si PBBM isip bata at spoiled brat. Kaya mga desisyon niya, tira-pasok. Kaya sinasamantala na nakapaligid sa kanya na sinabihan ni Senator Amy na demonyo. Kawawa talaga Pilipinas. Sana sa speech ka po sa prayer rally, pwede daw magsalita at sumali sa rally, suot lang na white t-shirt. Christ is powerful. Si Bokbok Jarrett, nagbabasa lang ng dyaryo sa Baudi. Boss Buds, bakit yung ombudsman mabilis magdesisyon sa NFA employees, pero yung mga congressman na may kaso, inupuan lang? Hindi ko po alam. Meron ba silang mga inupuan?
Kasuhan si Risa, sir. Sana sa susunod dapat drug test ang lahat ng tatakbong politiko at nang hindi tayo pamunuan ng drug addict, fentanyl lang ang pwede. Sir Vance, kaya travel ng travel si PBBM, baka sa ibang bansa niya matagpuan ng 20 pesos na kilo ng bigas. Anong araw ba ngayon? Huwebes? Higop ang suyop. Meron siguro immunity sa mga congressman. Hindi nakasuhan si Raul sa Congress. Suyop is hitit. Kaya ni Coach Jarrett manlinlang sa kanyang mga viewers. Laki sa layaw, Jeff Rocks. Buyong Hugalbot. Sinusuyop din niyan si Raul Manuel. Tignan mo kung sumayaw yan. Meron talaga mga wala sa hulog, no? Wala sa hulog sa pagsayaw eh. Ano naman siya, mukhang nasa ano naman, anong tawag doon? Nasa kabisado niya naman yung sayaw. Pero wala talaga sa hulog eh. Sana hindi na in-endorse ni PRRD yan si JB. Ako nga yun na iniisip ko eh, no? Yung endorsement ni PRRD. Wala ko binoto Estrada at Ejercito sa totoo lang. Ako rin eh. May immunity din ng Senate habang nasa loob sila ng Senado. Gaya na, hindi. Ano po yan? Ang ibig sabihin po ng immunity sa Senado, yung mga sasabihin po nila doon under session, yun. Hindi po sila pwedeng kasuhan. Lalo na kung privilege speech. Okay? Pero po, yung sinasabi kong immunity, halimbawa, yung kay Dilima. 'Di ba? Si Dilima may kaso ng droga. Droga yung kaso niya, wag na tayong mag-ikotan. Hindi naman political yung kaso niya. Saksi tayo lahat dun. Nanood tayo lahat. Okay. May kaso po siya. So, hindi po siya immune. Kahit senador siya, pwede siyang hulihin. Pwede siyang makulong. Yun po yung naganap kay Dilima. Yun po yung sinasabi nating walang immunity. Iba naman po yung hindi sila makakasuhan dahil sa kanilang sinabi sa loob ng Congress, lalo na kung sila ay nasa privilege speech. No? Yun po yun. Meron silang protection sa kanilang sinasabi lang, pero hindi sa kanilang mga ginagawa. Okay? Okay. Loki si Tambi, pangarap niya maging PM ng Pilipinas, Your Majesty. Caitlyn, sabi nung kakilala ko, naghiganti daw sila at nagbabawi sa ginastos nila at mga kronis. Pag si Digong nakabalitang surot sa paliparan, kung hindi si Bak pinakamataas, ipapakain buo ang daga at ipis. Diba? Ganun noon eh. Pahiyaan. JB at Jinggoy. Pork barrel sila nakasuhan ng mga senatong noon. Si Trillanes nga at si Drilon noon ginawang hotel ang Senado. Yung isa nagtago, ang isa naman ay natutulog doon. Hi Kate. Yun pa, no? Pwede po sila doon. Hindi yata sila pwedeng ulihin hanggat nasa session eh. Kaya paglabas nila, kung ayaw mo makulong, doon ka matulog. Tama, sino na nga yun natutulog doon? Sila Trillanes ba? Sir Baz noon, tanim bala, ngayon tanim surot at daga. Kalokohan niya. Kainutilan nila yan. Pwede yan, sixth sense. Binulyawan daw ni FL si BBM, pang ceremonial president lang talaga siya. Hindi na po. Yung ako kasi doon ako sa mga mga ginagawa bilang presidente. Ginagawa nila bilang pamilya, siyempre, sila na bahala. So tama nga, sixth sense. Baka sa susunod niyan, Sir Badong, ahas na sa naiya. Naalala ko si Trilling, nagtago nga pala doon. Di ba no? May time na ganun. Sinong ehersito ang ehersito sa Senado? Si JB po. Yung isa kasi Estrada Dinggoy. Si Jinggoy yun eh.
Ferdinand Magellan, never again. Thank you very much sa $5. Pangkape, boss. Habang ako naman ang pasok na ng work. Yan. Thank you very much sa pangkape muna. Bago pumasok, nagpakape pa. Ayan. Gusto ko tuloy magkape. Kakakape ko lang. Ang sarap talaga magkape, no? Yan talaga ang pinakamasarap na ano eh, na naimbento ng tao. Sino kaya nakaimbento na ano yan, magluto ng kape? Dili na mudaog si Ejercito Ben Tumbling yan. Para lang maipush ang pagpa-private ng airport, no? Boss Buzz, flight ko na sa March 17. Maghanap ako ng daga, video ko, send ko sa iyo. FMJ TY. Boss Buzz, naalala ko tuloy yung project ni Pinoy na bridge na walang ilog. Tsaka yung in-inspection nila, grabe, no? Yun ba naman yung tulay na yun? Tapos, inspection pa lang, bumagsak na. Walang yagbol si JB. Si Mayor Zamora, isinumbong pa kay Tulfo sa Senado. Iyaki na mo. Caitlyn, kaya mahirap talaga bumoto ng naglabi elitista pamilya. Meron sila pabor sa private companies at mga tao. Mabuti pa ang Mactan, Cebu International Airport, daily ang cleanup nila. Ang naiya Serbadong, iyo, yaklol, JB basura. Noon pahiyaan, ngayon, walang hiyaan, nampo pa. JB basura. Emily So Ceramic, yung tulay ng sa Zamboanga ay bumagsak, tatak LP. Ganun kapalpak, no? Bagong gawa yun. Yung inidoro pala mahal ng presyo. Ryan and Eddie, paano ilayo demonyo ka, PBBM kang kung siya mismo yun, sorry Lord. Kakakape mo, Boss Buds, napahilig din ako sa kape. Uwi ako sa April, kape tayo sa Manila Hotel, Boss Buds. Alam nyo, marami may ka-meet up talaga ako bukas dapat. Tinabla ko na lahat. Sabi ko, ayoko na. Wala na muna meet up. Naiya lang yata ang airport na walang smoking room. Makikipag-meet up na lang ako sa mga rally. At least doon okay yun. Nantayin nyo na lang ako rin sa mga lugar nyo. Bulacan po tayo, Bulacan. Sa susunod na maisog. Pabibo kasi yung sa SMNI interview. Tokes lang. Hayop. Salamat, Ryan. Sino yung pabibo? Caitlyn, naalala mo yung kay PRRD, meron nagregalo ng things. Non-admin pa siya. Pinabalik niya kasi ayaw niya ng lobbying. Ryan, TY sa second shot. Lalong dadami ang multo sa Malacanang. Ngayon, yung inidoro na pwedeng magchismisan kasi magkatabi. Kapit kamay. Kapit kamay yun eh. JB basura. Natakot kaya si JB? Boss, ano kayang ibabanat sa kanya kung ganun? Ako, kahit hindi po takot, yung anong uri ka manindigan. Diba? Pirma muna bago basa para mong inamin na ganun. Di rin. Sama ako meet up, Boss Buds. April ang balik ko. Wala na nga po ako may meet up. Ayoko na po makipag-meet up kahit kanino. Sa ano na lang, sa rally na lang ako makikipag-meet up. Correct, kahit pa as in gifts at hindi cash, ayaw ni PRRD. Magkita tayo, Boss Buds, pag uwi ko. Pasensya na po, lahat na po. Hinulsale ko na, wala na ako hindi na po ako makikipag-meet up kahit kanino. Para wala na pong ayun na, definite na ako ron na sa mga rallies na lang tayo magkita-kita. Pag nagkita tayo, yun. Ingnis may nakowa, may ICC sticker kaya yan, Paps. Wala rin palang yagbol si JB. Boss Buds, ang nakaimbento ng kape ay mga Hebrew. Talaga?
Akala ko mga taga Central America. Kita ko pa naman ayos na yung JB na yan, pa good boy. At mas may itsura kay Jinggoy. Caitlyn kasi nga nagkaroon ng conflict of interest at sa kaugali ni PRRD delikadesa. Ang tawag kay JB, palabra. Iyon. Naparami ang kain mo sa litson sa Cebu, sir. Kaya hinay-hinay ka lang. Lovely Castro Mayor. Sure, Boss Buds, sa rally na lang meet up. Opo, doon na lang lahat. Boss Buds, sa Ethiopia, galing ang kape. Walang interes sa paglilingkod sa bayan tong JB. Mundi pa pakipagkaibigan lang sa bangag na presidente. Thanks to Google search. Sino kaya nag-isip ng Inodoro na Kahilera project? Ang nakaisip po niyan yung mas madaling magkaroon ng pera, no? Yun na yun. Bibi mo pabibo. Pero boss, pag uwi ko, kita tayo ha, sekreto. Ayoko na po. Lahat na lang para wala masabi na lahat. Hindi na ako makikipagkita kahit kanino. Sa rally na lang. Kasi sa rally, nanonood tayo na rally. Di ba? Magkita-kita man tayo, hanggang doon na lang. Gagawin ko na lang pong professional na lang lahat. Ang aking pakikitungo sa mga viewers. Mahirap na. May ka-meet up dapat ako bukas eh. Kaya lang, wala na akong anong tawag doon? Hindi ko na po maganda naman mga intensyon ko sa pakikipag-meet up pero nagkakaroon ako ng mga problema na unnecessary. Hindi ko na dapat problemahin. Hindi po ba? Ayun lang po. Kasi poproblemahin ko pa, sino ba itong makaka-meet up ko? Ano bang background nito? Paano to? Security. Sana ang sabi ni BBM na walang magugutom. Tama ka naman, Boss Baz. Ingat-ingat. Mas masarap ang kape barako. At least kung sa rally ko titirahin. Di, instant ano ko ron. Bayani. Pero kung sa mga liblib na hindi po, basta sari-sari na yan, hindi na ako magtutukoy ng isang para wala na akong ibang pinoproblema, lahatan na, wala na pong wala na po tayong hindi lang po security sa lahat-lahat. Wala na akong iintindihin. Wala na akong intindihin kasi mahirap na. Alam niyo naman, mahirap ano tawag doon? Mahirap. Okay. Yan na lang po mga kapatid. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Bukas po ulit. Parang hindi na maganda yung hindi ako nagagandahan na sa Dito na lang tayo. Magkita-kita araw-araw yun. Okay na yun. Okay na ako ron. Sakit ng ulo makipagkita kung kani-kanino. Tapos hindi na rin. Kumbaga, para lahatan na. Mapababae, mapalalaki, nagpapakape, hindi nagpapakape. Para wala rin masabi yung, kaya siguro nakapag-meet yan kasi nagpapakape o kung ano pa man. Iwasan na lang natin para purely kung banatan man ako sa mga sinasabi ko na, di ba? Sa aking mga political views. Mas marami pang banat sa akin ng mga outside. Di ba, no? Mas ano pa yung mga banat na walang katuturan. Yan lang po ang ating topic. Alam niyo na po na ko lang, sikap pa ako na sikap na maghagila pa ng iba. Mas gusto niyo pa ng pinanonood yung replay ng Q&A, no? Kaysa yung mga ibang ina-upload ko dyan sa
pindot na TV. Adik talaga. Adik kayo sa mga kwentuhan ng politika eh, no? Pero yung mga ibang ina-upload ko, naghanap pa ako, mga speech ni Robin, wala rin nanonood. Sayangin ko pa panahon ko. Ito lang ang gusto nyo, yung i-upload ko yung Q&A. Yan na lang ang gagawin ko, pagbibigyan ko na lang kayo. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli, Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. Oy, si BMR, oh, nagpahabol. Oh. Musta na? Miss ka na namin sa rally. Araw-araw ba yan? Hindi ako pwede bukas, may lakad eh. Sa Sabado siguro. Kung meron pa ba sa Sabado, BMR? Teka, hintayin ko lang yung sagot ni BMR kung meron pa sa Sabado. Hanggang kailan ba yan? Sige, basta isang araw pupunta na lang ako dyan. Hindi ko kaya araw-araw eh. Nainitan na ano ko. Hanggang 12. 8, 9, 10, 11, 12. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Hanggang Lunes. Sige, makakadalaw pa ako minsan dyan.